topic natin, murang skincare tips para sa kalalakihan at para sa kababaihan. Itatouch na rin natin yung pigsa, bungang araw, pimples, ano yung mga lunas dito para gumanda yung balat natin at ang ating kutis para pumuti din kasi ayaw natin umitim. So itong mga ituturo ko sa inyo pag ay iwas araw kasi yan yung number one source kung bakit tayo nagkakaroon ng pagkulubot at saka pag-itim ng kutis. Siyempre, ayaw natin yan. Pero usually, pag mainit din, nagkakaroon tayo ng bungang araw, skin rashes, sunburn. So ito, magkukos ito ng melasma in the future, tsaka yung pagkulubot. Folliculitis, para din siyang rash, tapos tanning. Siyempre, ayaw nating umitim. Gusto natin laging maputi. Ayaw nating ma-dehydrate. Tsaka, pag mainit, mas lumalabas yung mga acne at saka yung ating mga pimples. So, ito din, sasama ko na rin yung mga tips dun sa mga kababaihan kasi sila nagmomotor na rin ngayon papunta sa kanilang trabaho. Mapababae, mapalalaki, pareho din ang ating mga tagubilin para sa kanila. So, ano yung mga tamang gagawin? Alam nyo po, yung araw na yan, may ultraviolet rays yan, may B at saka A. So, tumatagos yan dun sa ating balat, dun sa ating epidermis. Pero itong ultraviolet rays na A hanggang dermis ho yan. So, nanunuot yan hanggang sa kailaliman ng ating balat. So, ano yung mga tips natin? Kailangan yung ating balat, lalagyan natin ng sunblock or sunscreen, SPF 30 or pataas. Ibabaon nyo, may maliit kayo na baon-baon, lalo na kung lagi kayo nakabilad sa araw. Kasi i-re-apply nyo yan. Saan ilalagay? Siyempre sa muka, sa tenga, sa leeg, sa braso. Actually, hanggang dito sa kamay para hindi nangungulubot yung ating kamay. Isama na rin natin yung lip balm. May SPF 30 din yan. Panay ang re-apply. Tapos, kailangan din natin yung mga UV protection na mga clothing o yung pananamit. Siyempre, pag nagda-drive ka, ayaw mo naman na iitim yung iyong braso or sumakay ka ng jeep, ng bus. So, gawin mo, alam ko mainit, pero nakakatulong ang long sleeves para hindi tayo umitim. Kung talagang ayaw nyo ng payong, pwede rin yung medyo malapad-lapad na hat. Pwede rin yung cap, lalaban nyo lang kapag napawisan. Pag gagamit tayo ng payong, yung dark payong, dark blue or black para hindi tumagos yung ultraviolet. At ito, importante ho ito, sunglass. Merong UV 400 protection para ito sa ating mata. Kailangan din ng proteksyon ng ating mata laban sa bato, sa alikabok, mga kagat-kagat ng insekto, puwing, kasi ayaw natin magkaroon ng pugita, katarata. So, yung sunglass, makakatulong yan sa ating mata at sa ating kutis din. Kasi yung skin dun sa ilalim ng mata, kailangan din yan. Pag pumipili tayo ng sunblock, tignan nyo kung against U, ultraviolet A at saka B. Tignan nyo rin yung expiration date. Baka naman matagal ng expire. Tapos, pag tayo ay nagbibisikleta or nagmomotorsiklo, kailangan natin ng helmet kasi para dun sa ating leeg, sa ating batok at saka dun sa ating muka. Tapos pag sobrang init, iwas muna sa sobrang hirap na pag-exercise. Pag naiinitan din tayo, halimbawa yung mga nagde-deliver ng mga pagkain o ng mga bagay-bagay dun sa atin, mag-take break kayo. May 15-minute break kayo, pumunta kayo sa lilim, uminom kayo, tapos mag-CCR din kayo. Inom tubig kada oras kung nasa ilalim kayo ng araw, kung pwede ngayon may electrolytes, at saka magbaon kayo ng saging. Pag may buko, pwede nyo ding inumin yung buko. Tapos, papakiramdaman nyo, baka naman may senyales na ng heat exhaustion. Halimbawa, sobra na kayong napapawisan, nanghihina, parang lutang, masakit ang ulo, hirap ng huminga, parang hinahabol yung hininga, shallow breathing. Pag ganun po, punta na tayo sa emergency room, magpahinga at magpadala sa emergency room. Kapag mainit, laging magbaon ng saging kasi yun yung may electrolytes at saka iinumin ng gamot sa high blood kung kayo ay may high blood. Kasi
sa mga panahon na maiinit, doon din maraming na-stroke. So, para maiwasan yon. May mga iba pang problema sa balat. Halimbawa, acne or pimple, yung mga sinabi ko kanya, folliculitis, bungang araw. Pag meron tayong acne or pimple, kasi nga, nagsasama-sama yung pawis, yung bacteria, at saka yung oil. So, mas dumadami pag mainit yung ating pimples or acne. So, ang gagawin natin, maghihilamos tayo gamit ang malinis na bimpo. So, wag mong paulit-ulit ang bimpo nang hindi nilalabahan. Tapos, yung mga ginamit rin na mga towels, damit, pag napawisan na ho yan, kailangan lalabahan na natin. Wag po nating i-reuse. Kasi pag mainit, di ba, problem din natin body odor. So, para maiwasan yun, pati mga headbands, yung ating mga hat, sombrero, kailangan nilalaban ulit yan. Tapos doon naman sa mga nag-swimming na bata, isama ko na rin yung mga bata, mga nanay. Kung pinag-swimming nyo yung mga anak nyo, hindi nila nararamdaman na nagkaka-sunburn na sila. So, orasan nyo. Pag naman alauna hanggang alas 3, wag nyo muna silang ipaswimming after na para hindi talaga masunog kasi nakakaawa naman pag nagbabalat-balat na yung kanilang katawan. So, after swimming, kailangan mag-shower, mag-shampoo. After ng shampoo, magbabanlaw mabuti and put a lotion. Mag-moisturize 5 minuto pagkaligo kahit tayong mga malalaki. Meron din tinatawag na folliculitis o makati at infected yung hair follicles. Yung gagawin natin dito, para siyang pimples sa balat. So, suot tayo ng mas maluluwag na damit. Meron din tinatawag na pigsa. So, kailangan yung pigsa, sasabunin yung maigi ng soap, banlawan ng water. Pwedeng i-hot compress 2 times a day. Tapos, after ng hot compress na 5 minutes, maglagay kayo ng manipis na bulak. Tapos, patak-patakan nyo ng povidone iodine twice a day din para mapatay yung bacteria. Meron din, tinatawag nating prickly heat or heat rash, bungang araw. Ito kasi na-block or barado yung mga sweat glands. So, ang mga pwede nating gawin, kapag sobra ng pawis, palitan agad yung damit na basa. So, laging may extra clothes na dala. Pag makate, pwede yung mga calamine, lotion, or cream. Mas maluluwag na mga damit. Pwede yung puti, or kaya yung mga cotton, ika nga. Tsaka syempre, maliligo. Yun naman kasi yung pantanggal talaga ng kate. Tapos, yung pangligo nyo, pwede nyo rin lagyan ng baking soda. At saka pag sobrang kate, pwede kayong kumuha ng ice, ilagay nyo. Huwag hong kakamutin. Kasi pag kinamot nga, yun yung nagiging pigsa. So, lagyan nyo na lang ng ice pack. Okay? At pag ganitong mainit, syempre, kailangan may skincare routine din ang lalaki at ang babae. So, ito ang murang skincare routine para sa mga lalaki. Unahin natin. Minimum, twice a day, naghilamos. Gamit mild soap, yung unscented, walang gaanong amoy. Hindi ho kailangan yung mga cleanser na pagkamahal-mahal. Pwede po yung mga Dove soap, Johnson's, Tender Care, Jergens. So, yan ho yung mga nakikita natin sa ating mga grocery. Pag nag-aahit ho kayo, single or double blade ang gamitin nyo. Tapos, wag ini-stretch yung balat. Pag normal lang, para hindi mag-ingrown yung mga balbas ninyo. Tapos, magbabanlaw, pat dry lang ng bimpo. After that, lagyan ng moisturizer. Yan. Lalo na dito sa ilalim ng mga mata. Yan. Kasi mas manipis dyan eh. Pwede ho ang murang mga nasa sachet na moisturizer na bibili sa grocery. Pareho rin ho yun dun sa mga mamahalin. At pag nalagay nyo na yung moisturizer nyo, sunblock naman tsaka sunscreen. SPF 30 pataas. Ganon din ho sa ating mga kababaihan. Siyempre, ang babae, tamad uminom ng tubig. So, ang number 1 ko, uminom ng 8 hanggang 10 basong tubig kada araw. Ganon din po, minimum hilamos sa umaga at hilamos sa gabi. Using mild soap, pareho din ho sa sinabi ko.
wag hong ang gagamitin nating pang sabon sa ating kutis, yun lang hong dulo ng ating mga daliri. Wag ho na tayong gumamit ng mga bimpo kasi mas gumagaspang yung ating kutis. At after, within 5 minutes, na ilagay nyo ang moisturizer nyo kasi mabilis ma-absorb yun para mas hindi maging dry or oily yung inyong kutis. Pwede po ang mumurahin, hindi kailangan yung mamahalin. Pwede rin kayo mag-face mask kung gusto nyo. Uso na ho ngayon yan. Huwag lang hong touch ng kutis natin kasi baka madumi yung kamay natin. Bago lumabas ng bahay, mag-sunscreen at syempre, sabi ko nga, reapply kung mapapawisan kayo. Kaya may baong kayong maliit na tube sa inyong bag. Ang kakainin, gulay, prutas, yun po yung mas maganda. Isama na rin ho natin yung ating buhok. Kapag nagbuhol-buhol ang buhok, halimbawa, nag-bike tayo. Kasi di ba minsan, nakikisakay tayo dun sa mga angkas, sa motorcycle para makapunta dun sa ating trabaho. O kahit nag-jeep tayo. So, pag buhol-buhol yung inyong buhok, tanggalin nyo muna ng wide tooth comb sa gabi, bago matulog, mag-shampoo, banlawan mabuti, tapos i-conditioner, banlawan mabuti. Pwede rin ho yung mga hair serum, nakakatulong ho yun. Pag sobrang hangin nga, so lagi kayong may dalang panali ng buhok. Wag lang sobrang sikip, pati yung pag-braid nyo, tamang ano lang, sikip. Tapos meron kung mag-helmet kayo, kasi di ba yan ang mura at mabilis na para makapasok sa trabaho. So maraming babae, nakikita ko, sumasakay na rin sila ng mga dibayad ng mga angkas. So, ganito po ang gagawin nyo. Actually, nagbibigay sila ng free hairnet eh. So, gamitin nyo ho yun para hindi magbuhol-buhol yung inyong buhok. Dun sa mga riders mismo, nakita ko na po, mga empleyado, sila na mismo ang nagdodrive ng motor. Pwede ho kayong gumamit ng mga bandana o kaya naman ng mga scarf. Huwag ho kayong mag-hairspray kasi mamumuti lang ang inyong buhok. Tsaka maganda dito sa ganito, pwede dun sa neck ninyo para hindi, dun sa batok nyo, hindi kayo maarawan. So yan po yung mga tips natin para gumanda yung ating balat at kutis. Salamat po.